Alam nyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-Ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Mga salitang siguro ay familiar na sa bawat tao. Kapag ang dalawang nilalang ay nagmamahalan, di ba katwiran din naman na ipaglaban nila ito? Makatwiran kayang ipaglaban ang isang pagmamahal na sa tingin ng mas nakararami ay mali? Magandang araw mga kabarangay, ako si Papa Van. At isa na namang kwento ng buhay at pag-ibig ang hatid sa inyo ng programang Barangay Love Stories. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay.
sa buhay mong taglay. Dear Papa Van, tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Samuel. Angkan kami ng mga masisipag manganak. Sa katunayan, ang aming angkan ay halos isang barangay na sa dami. Nakahilera na nga ako sa ika-4 na henerasyon. Pero sa side ng aking lola, 2 lamang ang kanilang naging mga supling. Si tatay ang panganay at ang bunso naman ay si Auntie Rose. Malaki ang tanda ni tatay kay Auntie Rose. At dahil maagang namatay ang aking lolo, parang si tatay na rin ang tumayong padre de familia. Sa katunayan, siya na rin ang nagpaaral kay Auntie Rose at iginapang talaga niya hanggang makatapos at ganap na naging doktor. Hinintay muna ni tatay na makapagtapos ng pag-aaral si Auntie Rose at saka pa lang ito nag-asawa. Medyo malawak din naman sana ang kabuoang lupain ng aming angkan na pinaghati-hati na. Pero hindi na ito sapat upang suportahan ang dumadami naming kaanak. Naghihikahos pa rin sa buhay ang mga umaasa sa pagbubungkal ng lupa, lalo na yung mga maraming miyembro ang pamilya. Karamihan, lalo na yung mga mapalad na nakatapos ng college ay umaalis na rin para maghanap buhay sa ibang lugar at doon na rin nagkapamilya. Sa side namin, si tatay ang naiwan sa bukid at si Auntie Rose naman ay sa Maynila na namasukan sa isang ospital. Nakapag-asawa ng isa ring doktor, si Tito Ron. Si Tito Ron ay mula sa pamilya ng mga masasabing nakakaangat ang estado sa buhay. Namatay naman ang aking nanay matapos akong ipinanganak. Ayon sa kwento ni Lola, 7 araw pa lang daw ako noon nang mabinat at dinugo ang aking nanay. Dahil sa problemang transportasyon, hindi na siya umabot ng ospital. Sobrang mahal ng tatay si nanay kaya maring yun ang dahilan kung bakit hindi na siya muling nag-asawa pa. Sinusuportahan din naman kami ni Auntie Rose pero dahil na rin sa klase ng kanyang profesyon, mabibilang sa daliri ang pagbibisita niya sa amin ng tatay at lola. Ayaw din ng tatay na mag-abala pa si Auntie Rose ng mga bagay ukol sa pinansyal dahil sapat na rin ang kinikita ng bukid upang matugunan ang aming mga pangangailangan at konting luho sa buhay. Ang gusto lang niyang mangyari ay si Auntie Rose na ang bahala sa aking pag-aaral kapag ako'y magkolehiyo na. Pagkatapos ng high school, agad naman akong pinaluwas ni Auntie Rose sa Maynila. Pinag-aral niya ako ng driving nang sa ganun ay maitid ko rin sina Jenna at Hannah, ang kanilang kambal na anak sa eskwela pagdating ng pasukan. Pinaalis na kasi nila ang family driver dahil hindi naman masyadong kailangan. Dahil school vacation noon, ang aking naging papel sa bahay ni na Auntie Rose at Tito Ron ay trabahong houseboy. Walang problema sa akin. At isa pa, sanay naman ako sa mabibigat na trabaho at pinakaimportante para sa akin ay makapagtapos ng pag-aaral. Mas matanda ako ng 3 taon sa mga pinsan kong kambal na si Jenna at Hannah. Nasa high school pa lamang sila noon at sa edad na 14, mukha na silang mga dalaga na bukod sa pagiging matatangkad ay
magaganda pa. Medyo may katangkaran kasi ang aming angkan, namana sa mga ninuno namin na nahaluan ng dugong Spanish. Hindi kami close ng aking mga pinsan dahil 2 beses ko lang silang nakita simula pa nang kami ay mga paslit. At yun ay sa tuwing magbabakasyon lamang si Auntie Rose, nakasama sila. Natatandaan ko pa nang huling sinama ni Auntie Rose ang kambal sa probinsya ay mga 5 taon na ang nakararaan. Mababait din naman sila at mga disiplinado. Kahit identical twin, magkalayo naman ang mga ugali. Si Jenna ay madaldal at sosyal ang dating. Samantalang si Hannah ay refined kumilos at very organized sa sarili at mga gamit. Nang dumating na ang pasukan, sadyang panghapon ang kinuha kong subject sa isang technological school. Sa umaga, mga gawaing bahay ang inaasikaso ko at ako rin ang tagahatid ng kambal sa school. Sa hapon naman, kapag hindi sila nasundo ni Tito Ron ay pinagtataksi na lamang. Dahil siguro lumaki akong hindi nakasama si Auntie Rose, nag-aalangan ako sa kanya at nakikita kong malayo din ang kanyang loob sa akin. Siguro kung hindi malaki ang utang na loob niya sa aking ama, maaring hindi mangyaring tutulungan niya ako sa aking pag-aaral. Nakikipag-usap lamang sila sa akin kapag may kailangan o may ipapagawa. Kahit kumustahin ang aking pag-aaral ay hindi nila ginagawa. Ang una at huling payo nila sa akin ay huwag ko raw sayangin ang pagkakataon na makapag-aral at huwag haluan ng kung anumang mga kabulastugan. Kahit hindi ako komportable ang manirahan sa kanila ay kailangan kong mag-adjust, magtiis at magtiyaga dahil sa hangaring makapag-aral para kay tatay at sa akin ring kinabukasan. Ang hindi ko inaasahan, Papa Van at mga kabarangay, dito pala masusubok ang aking katatagan bilang tao at kung paano ko nalagpasan ng isang masalimuot at medyo mapanganib na yugto ng aking buhay. At ang dahilan, pag-ibig. Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Alam niyo ba mga kabarangay na ang rap version ng Barangay Love Story theme na Ala-Ala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Guim. Ilalagay, ilalahad, ilalapat sa sulat, baka sakaling mabawasan aking dinarana. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. Oo, Papa Van at mga kabarangay, umiibig ako sa unang pagkakataon. Isang pag-ibig na bagamat sinisigaw ng aking puso ngunit tinututulan naman ng aking isip. Isang pagmamahal na naging dahilan upang masira ang relasyon ng mga taong malalapit sa akin at bumulabog sa buo naming angkan na sobrang mapamahiin. Naiibang pag-ibig na nagkaroon ng dalawang opinyon. May mga kumontra at nagsasabing bawal at may mga sumang-ayon naman at nagsasabing pwede. Isang pag-ibig na buong giting kong sinikil.
Nilabanan at pilit na matakasan ngunit hindi sumang-ayon ang pagkakataon. Bagkus ito'y nakialam pa upang magdulot ng kaguluhan sa bawat isa sa amin. Kung tutuusin, walang naging problema ang pagtira ko sa bahay ni Auntie Rose. Nakikisama naman ako ng maayos at okay naman ang pakikitungo nila sa akin. Sa makatuwid, smooth sailing naman lahat. Pero nagkaroon ng kaganapan na kahit sa guni-guni ay hindi ko inaasahang mangyayari sa akin. Sa totoo lang, simula nang tumira ako sa bahay ni Auntie Rose, nagkaroon na ako ng kakaibang damdamin. Higit pa sa pagiging pinsan ng aking pagtingin kay Hana. Oo, Papa Van, umibig ako sa aking pinsang buo na si Hana. Batid kong hindi tama itong aking nadarama. Pinalaki akong matuwid at marespetong tao kaya pinanaig ko ang katuwiran. Nagawa kong pigilan, supilin ang aking sarili. Hindi ko hinayaang makalikha ako ng isang skandalo na ako rin ang kawawa sa bandang huli. Kung kailangang tumigil ako sa pag-aaral, ay handa ko itong gagawin. Salamat naman at nagawa kong paniigin ang katwiran laban sa aking nababaliw na puso. Sa loob ng ilang taong pananatili ko sa pamamahay ni Auntie Rose, nagawa kong hawakan ang aking sarili bilang respeto sa kanila. Sa aking sarili at kay tatay. Ang pag-asa kong ito'y lilipas din ay hindi nangyari. Lalo lamang itong tumindi sa paglipas ng mga araw. Nababaliw ka na, Samuel. Pinsang buo mo si Hana, ano ka ba? Singhal ko sa aking sarili sabay inuntog ko ang aking ulo sa pader. Sunod-sunod kong ginawa yon hanggang napatama ito sa medyo matalim na kanto. Naramdaman ko na lamang na may mainit na dumadaloy sa aking pisngi at duguan akong pumunta sa lababo upang hugasan ang aking mukha nang mapansin ako ng kambal. Si Hana ay nagpanik at maiyak-iyak na ako'y dinaluhan. Pumutok ang aking noo at nangangailangan itong tahiin. Idinahilan ko na lamang na ako'y nauntog at hindi sadyang inuntog. Sa loob ng 4 na taong ako'y nanatili sa kanila, ni katiting na pahiwatig ng pagmamahal hindi ko ginawang iparamdam kay Hana. Pilit akong kumikilos na parang kami magkakapatid lamang na kung minsan sadya akong makulit, nanunukso o kaya nang iinis. Ganyan katatag ang pagkahawak ko sa aking sarili, Papa Van. Ang nagpabigat talaga sa aking dalahin ay ang pagpakita ni Hana ng kakaibang pagkagiliw din sa akin. Mga pahiwatig mula sa kanya ng isang espesyal na damdamin patungkol sa akin ang unti-unting nagpaguho ng pader na binakod ko sa aking damdamin ukol sa kanya. Kung baga sa malakas na agos, matatag na sana ang aking pagkakahawak para hindi matangay pero may humihila naman sa aking mga paa upang makabitiw sa pagkakakapit. At ang humihilang yon ay si Hana. Kahit pilit niyang tinatago, ipinagkakanulo naman siya ng kanyang mga kilos. Ang hindi ko alam kung ako'y nahalata din niya sapagkat ang pakikitungo ko sa kanila ni Jenna ay magkaibang magkaiba. Isa yon sa ikinatatakot ko. Baka makalata sina Auntie Rose kaya naman sadyang dumidistansya na ako sa magkapatid kaya lang lahat ng paraan ginawa naman ni Hana upang kami laging magkalapit.
Ang ilan sa mga ito ay ang pagtulong niya sa pag-aalaga ng mga tanim sa garden na di naman niya dati ginagawa. Ang pagpapatulong sa kanyang mga gawaing pang-eskwela na alam kong kayang-kaya niya dahil matalino naman siya. Mas may utak siya kumpara kay Jenna. Katunayan, mula grade school ay consistent honor student si Hana. Marami pa siyang mga paraan upang kami laging magkalapit at madalas natatangay na rin ako at nawiwili. Bawat sandali na kinakasama ko siya ay walang katumbas na kaligayahan ang aking nadarama. Kaya minsan, hindi ko na rin makontrol ang aking sarili na magpakita ng isang espesyal na damdamin ukol sa kanya na sinusuklian din naman niya. Kaunting panahon pa at gagraduate na ako. Siguro naman, pag nagkalayo, magkalimutan na rin kami. Pero mahirap din sa aking kalagayan at pakiramdam kong napakahaba ng bawat araw. Paano kung di ko na kayang pigilin ang aking sarili? Siguradong magkagulo at malaking skandalo ang aking lilikhain. Pero pinangako ko naman sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang makaiwas at hindi mangyayari na dumating sa puntong ganon. Pero ang malaking katanungan ay paano ako makakaiwas kung araw-araw ay kasakasama ko siya. Kumbaga, paano ko iiwasan ang isang bagay na magdudulot sa akin ng walang masisiglang kaligayahan? Lumipas man ng panahon, ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Lumipas pa ang mga araw at lalo pang sumidhi ang pagpapakita ni Hana ng pagmamahal sa akin. Habang tumatagal, lubhang nahuhulog na ang aming mga damdamin sa isa't isa. Kung tutuusin, mga salita na lamang ang kulang upang magkaroon ng kaganapan ng aming pagmamahalan sa isa't isa. At yun ay mga salitang ukol sa pagmamahalan. Mga salitang direktang nagpapahayag ng mga damdamin sa isa't isa. Alam kong nag-iingat din siyang mahalata ng mga kasama namin sa bahay, lalo na kina Auntie Rose at Tito Ron. Hindi man tuwirang sinasabi pero ang kanyang mga actions ay nagpapahiwatig ng lumalalim na ang ugat ng pagmamahal ang namuo sa kanyang puso. At ganun din naman sa akin. Iyon din ang dahilan kung kaya'y unti-unti na rin akong lumalambot sa prinsipyong aking pinaninindigan. Sa isang bahagi, masaya ako. Walang katumbas na kaligayahan ang hatid nito sa akin. Sa kabilang bahagi naman, hindi lamang agam-agam kundi takot ang aking nadarama sa bawat sandali sa maaring kahinatnan kung ito'y magpapatuloy. Iisa lang ang naiisip kong paraan. Kailangan kong magkaroon ng girlfriend. Oo, kailangan may mapagbalingang iba
ang nahihibang kong puso. At yun nga ang aking ginawa. Niligawan ko ang aking classmate na alam kong may pagtingin din sa akin. Kasama ko siya sa barkadahan namin sa school mula pa noong first year. Hindi na ako nahirapan at eventually, naging kami na. Hindi mahirap mahalin si Emily. Bukod sa maganda at mabait, hindi rin sila magkaiba ng ugali ni Hana na mahinhin ang mga kilos. Kahit papano, nakikita ko sa kanyang katauhan si Hana. Isang umagang hinatid ko ang kambal sa school. Ipinagyabang ko sa kanila na may girlfriend na ako. Talaga, Kuya Sam? Uy, pakilala mo naman sa amin ng makilatis. Kailangan maganda ha? At hindi alangan sa lahi nating mga mistisa at mistiso. Excited at may kaunting yabang na tugon ni Jenna. Hinintay ko ang reaksyon ni Hana pero wala. Hindi siya nagsalita kahit katiting. Katabi ko siya sa driver's seat kaya nakiramdam na lamang at naghihintay sa magiging reaksyon niya. Habang nagdadaldal si Jenna, isang walang emosyon na mukha ni Hana ang aking nasaksihan at nakafocus ang tingin sa labas ng bintana. Nanatili siyang ganon hanggang maihatid ko sila sa kanilang pinapasukang school. Alam kong nasaktan ko siya at ito'y nagdulot din ng kirot sa aking puso. Hindi na ako mapakali at kung pwede sanang bawiin ang aking mga sinabi ay aking gagawin. Nang sumunod na mga araw, isang matamlay at laging walang kibo ang nasaksihan ko kay Hana. Hindi na rin siya kagaya ng dati na lumalapit o nakikipag-usap sa akin. Hindi ko na nakikita ang isang Hana na masayahin at laging kaaya-ayang tingnan. Minsan tinanong pa nga siya ni Auntie Rose kung may sakit ba siya. Alam kong nasaktan at napakasakit din para sa akin ang mga pangyayari lalo na at ako ang may kagagawan ng lahat. Mahal na mahal ko si Hana at pareho kaming nagdurusa. Nakakainis ang aming sitwasyon. Gustong-gusto kong ipahayag ang aking nararamdaman pero hindi ko magagawa. Napakabigat sa damdaming abot kamay ko na lamang ang aking mahal at alam kong mahal din niya ako. Gusto ko siyang aluin at yakapin. Pawiin ang kanyang pagdurusa. Pero hindi ko magawa. Hindi pwede. Madalas din akong nagtatanong sa sarili ko kung bakit ganito. Nagmamahalan kami. At karapatan din naman namin yon, di ba? Bakit hindi pwede? Dahil ba kami ay magpinsang buo? Wala namang batas na nagbabawal. Pero bakit bawal? Oo, maaring bawal dahil mga bata pa kami at tanggap ko yun. Handa naman akong maghintay kung kailangan. Pero hindi yan ang punto. Kundi ang kaisipang hindi kami pwede kahit kailanman. Dahil sa mga pangyayari, nakikita ko na habang kami ay nakatira sa isang bubong, darating ang punto na ang lahat ay magiging out of control na. Nanaig sa akin ang takot kaya napagpasyahan ko na umuwi na lamang sa probinsya. Inimpake ko na ang aking mga gamit at desidido na akong magpapaalam kay Auntie Rose kinabukasan kahit nangangahulugan pa ito ng pagtigil ko sa aking pag-aaral. Magbubungkal na lamang ako ng lupa sa amin.
Masakit man pero kailangan kong gawin dahil ito lamang ang pinakamainam na solusyon. Pilit kong iniisip na balansehin ang lahat pero wala akong nakikitang positibo kung lahat negatibo. Ang sabi nga, kung ang problema ay walang solusyon, ay dapat na itong takasan. Madaling araw na nang ako'y nakatulog. Napagod ang aking utak at sumakit na rin ang aking ulo sa kaiisip. Ilang sandali lamang nang bigla akong nagising at naalimpungatan. May nakadagan at mahigpit na nakayakap sa akin. Kahit madilim, alam kong si Hana ang nakayakap sa akin habang impit itong umiiyak. Sa pagitan ng mga hikbi, nagsalita siya ng halos pabulong. Kuya Sam, I love you very much. Alam kong mahal mo rin ako. At hindi mo may pagkakailayon sa akin. Ikaw lamang ang nag-iisang inspirasyon at nagbibigay sa akin ng sigla araw-araw. Hindi ko sukat akalain na ikaw pa sa lahat ng tao ang sadyang nagdulot sa akin ng pighati. Bakit mo ba ako sinasaktan? Bakit? Di mo ba alam? You are torturing me. Unti-unti mo akong pinapatay. Ano ba ang naging kasalanan ko sa'yo? Ang sama mo. Alam mo ba yon? Anya sa gitna ng impit na pag-iyak. Labis akong nabigla sa mga di inaasahang pangyayari, Papa Van. Hindi ko alam kung anong aking isasagot sa mga katanungan ni Hana na punong-puno ng hinagpis at mga hinanakit. Ginantihan ko na lamang siya ng isa ring mahigpit na yakap. Nang may masmasan, saka pa lamang ako nakapagsalita. I'm very sorry, Hana. Desperado na rin ako sa ating sitwasyon. At wala akong makitang solusyon kundi putulin ito bago pa man lumaki. Maraming apektado at masasagasaan. Pero ikaw lang talaga ang sinisigaw ng aking puso at isipan. Sagot ko. Ang sabi mo may girlfriend ka na, kuya. Hindi ko kaya. Nasasaktan ako sa isiping yon. Ani Hana. Napakasama ako. Pati si Emily. Ang mabait na si Emily ay aking niloko at ginamit sa pag-asang matatakasan kita. Ang sama-sama ko, Hana. Nalilito na rin ako at hindi ko na alam kung anong gagawin ko kaya ang naisip kong paraan ay tumakas. Patawarin mo ako. Hindi ko hangad na ikaw ay saktan. Sa katunayan, labis din akong nagdurusa sa aking pinaggagawa. I'm really helpless and desperate right now, Hana. Habang sinasabi ko yun, tumutulo na rin ang aking mga luha. Alam nyo ba mga kabarangay na ang may emosyong lyrics ng Barangay Love Story theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tuguegarao City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala bilang Papa Bono. Halakhak at tiyak, ligaya at lungkot, sa alaalay masinop na inipon. Hindi na nadugtungan pa ang aming mga pag-uusap. Tanging tibok ng aming mga puso ang maririnig sa katahimikan ng gabing yon sa loob ng aking kwarto.
habang hinahagod ko ang aking mga daliri ng buong kasuyuan ng kanyang pisngi at mahabang mga buhok. Matapos ang ilang taon na pagtitiis, heto na sa wakas. Yakap-yakap ko na ang aking pinakamamahal. Nagkaroon na ng kaganapan ang aming pagmamahalan. Magaan sa pakiramdam at walang kasing sarap isipin. Kahit hindi nag-uusap, pero nagkakaintindihan ang pinag-isa naming mga damdamin. Tuluyan nang gumuho ang pader na hinarang ko sa pagitan namin ni Hana. Ano man ang susunod na mangyayari, hindi na namin inisip yon. Ang mahalaga ay ngayon. Ang mga sandaling ito na parang kami lamang ang nilalang sa mundo. Sa aming sariling munting mundo. Dahil siguro sa pagod dulot ng mental stress, nakaidlip kami ni Hana na magkayakap pa. Gaya ng inaasahan, nangyari ang aking matagal na kinatatakutan kapag ang ganitong klaseng pagmamahal ay magkaroon ng kaganapan. Biglang sumindi ang ilaw. Sa sobrang gulat at takot, dagling bumangon kami mula sa pagkahiga. Bago pa man ako makabawi sa pagkagulat, isang malakas na suntok ang nagpayanig sa aking utak. Kahit nanlabo ang aking mga paningin, dinig na dinig ko ang boses ni Hana na umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ko na naintindihan ang mga sinisigaw ni Auntie Rose pero alam kong nagwawala siya sa sobrang galit. Ang malinaw sa akin ay ang mga mura ni Tito Ron habang ako'y kanyang ginugulpi. Hayop ka! Pinagkatiwalaan ka namin. Eto pang isusukli mo sa pagtanggap namin sa'yo. Sigaw ni Tito Ron kasabay ng tadyak at suntok. Dad, tama na. Wala siyang ginagawa. Akong pumasok dito. Sigaw ni Hana. Magpinsan kayo for Pete's sake. Hindi pa kayo nag-iisip? Mangiyak-ngiyak naman si Auntie Rose. Ilang saglit pa, manhid na ang aking buong katawan. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak lang ng umiyak. Baliwala ang mga suntok at tadyak na aking tinanggap. Pero sa tuwing isisigaw ni Hana ang aking pangalan, tumatagos yon sa aking pagkatao. Kahit nandilim na ang aking mga paningin, pilit pa rin akong bumabangon at pasuray-suray patungong pintuan. Kailangan kong makatakas sa aking kinasasadlakang kalagayan sa ngayon. Kailangan kong iligtas ang aking sarili mula sa isang rumaragasang panganib. Isang sipa pa ang dumapo sa aking likod at muli akong nawalan ng balanse. Ang aking huling na aninag ay nasa bungad na ako ng hagdan. Ang kasunod niyon ay tuluyan ng dumilim ang lahat sa akin. Madilim na madilim. Kadiliman na naghatid sa akin patungo sa susunod na yugto ng aking buhay. Nang ako'y nagkamalay, nakita kong may mga umaasikaso sa akin na mga nakaputi. Napag-alaman ko na 6 na araw pala akong walang malay at inoperahan sa ulo upang matanggal ang mga namuong dugo. Nakahiga ako sa isang matigas na plywood dahil may 4 na rib fractures akong natamo sanhi ng pagkahulog sa hagdan mula 2nd floor. Nang ilabas ako ng ICU, nalaman kong si tatay pala ang nagbabantay sa akin. Napakagulgol ako.
Patawad, Itay. Hindi ko talaga sinasadya pero alam kong nakagawa ko ng isang napakalaking kasalanan. Ang tanging mga salitang binitawan ko sa kanya, magpagaling ka muna, anak. Saka na tayo mag-usap tungkol dyan. Salamat sa Diyos at hindi ka pa niya kinuha sa akin. Nang mamatay ang iyong nanay, ikaw lamang ang siyang dahilan upang ipagpatuloy ko pa ang aking buhay. Ang tugon niya sabay talikod. Nakita kong humugot siya ng panyo at nagpunas ng mukha. Hindi ko man nakikita dahil nakatalikod, alam kong umiiyak si tatay. Nangyari na ang kinatatakutan kong mangyari. Nagkagulo at nalagay pa sa alanganin ng aking buhay. Ang lahat ng mga ito, ako ang may sala. Kumusta na kaya si Hana? Si Auntie Rose? Kahit isa man lang sa kanila ay walang nagpakita sa ospital. Sa loob ng 6 na araw na wala akong malay, ano kaya ang mga naganap na hindi ko alam? Ayaw naman ni tatay magsalita at sa bahay na raw pag-usapan at hindi dito sa ospital. Wala akong ideya kung ano ang mga naganap nung wala pa akong malay. Hindi ko rin alam kung ano pang maaring magaganap dahil sa mga pangyayaring ito. Pagkalipas ng 4 na araw, may dumating na kamag-anak upang humalili sa pagbabantay sa akin. Agad namang umalis si tatay at hindi na nagpaalam. Umuwi daw ng probinsya upang kumuha ng pera, pambayad sa ospital. May dumating ding mga pulis para kunan ako ng statements. Ang report kasi ng ospital ay kahina-hinala ang nangyari sa akin. Bukod sa major injuries, may mga pasa pa ako sa buong katawan. Patunay na hindi aksidente ang nangyari. Nagbigay na rin daw ng paliwanag si Auntie Rose. Pwede daw akong magdemanda. Ang unang naisip ko ay si Hana. Kailangan ko rin siyang maprotektahan kaya inako ko ng lahat at inamin ko na ako ang may kasalanan. Ayoko nang lumaki pa ang usaping ito lalo na ang involve ay ang aking pamilya. Malaking skandalo ito at walang may dudulot kundi puro lamang kahihiyan. Hindi pwedeng sisihin ang mga taong ginawan ko ng kabulastugan, ng kalapastanganan. Kung sa akin mangyari yon at sa loob pa ng aking pamamahay, hindi ko masasabi kung ano ang aking magagawa. Kaya naiintindihan ko si Tito Ron at Auntie Rose. Hindi ko man sinasadya pero kahit saang anggulo mo titingnan, lumalabas pa rin na wala akong utang na loob. Binastos at nilapastanganan ko sila. Kaya buong puso kong tinanggap ang mga nangyari. Ang resulta ng aming pagmamahalan ni Hana, isang maling pagmamahalan. Yaman ng alaala sa buhay mo, taglay.
Alam niyo ba na ang broadcast quality ng Barangay Love Stories Tugigaraw ay nasa pangangalaga ni na Engineer Rodel Contillo, Engineer Reggie Dayag at Chief Engineer Rodel Dumapal ng Audio Quality and Editing Department at Miss Florence Reyes aka Mami Mili, ang Barangay 89.3 Program Director. Dahil sa kanilang galing, nagiging mas kaabang-abang at nakakawili ang Barangay Love Stories Tugigaraw. Umupa kami ng sasakyan patungong probinsya pero mahirap pa rin sa akin kasi kahit malubak lang ang sasakyan, iniinda ko pa rin ang sakit ng aking tadyang. Pagdating namin sa bahay, pinagkaguluhan kaagad ako ng mga usiserong mga kamag-anak. Iba-iba ang kanilang mga opinyon. Karamihan sa mga matatanda kasama na ang lola, pinagalitan ako. Medyo open-minded naman ang mga mas nakababata. Pero mas masakit ang mga binitawang salita ng ilang matatandang kamag-anak. Traidor, walang utang na loob, ahas, walang delikadesa at marami pang iba na akala mo sila'y matitino ang mga pamumuhay. Sinabon din ako ni tatay at lola pero sila ang nagpalaki sa akin kaya kilala nila kung anong klaseng anak ako at apo ako. Hindi ako basta gagawa ng mga bagay na aking ikasasama at ng sino mang tao, lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Tinanggap nila ang aking paliwanag kung paano ko nasupil ang aking sarili ng maraming taon. Kung gaano ako katapat sa sarili at striktong sumusunod sa magandang kaugalian. Sadyang naigupo lang talaga ako nang hindi ko napaghandaang mga pangyayari. Hindi ko rin masisisi si Hana. Ang taong desperado ay hindi makapag-isip ng maayos kaya naunawaan ko kung bakit sinugod niya ako sa aking kwarto na naging dahilan ng lahat. Kung ako'y papipiliin, mas gusto ko ang sitwasyon namin noon kesa ngayon na hindi ko na siya nakikita o maaring hindi na kami magkita kailanman. Sobrang na-miss ko na siya. Sa isang positibong pag-iisip, mas mabuti na rin siguro ang ganito at natapos na rin ang lahat. Mga alaala na lamang ang natira sa akin. Mapapait na mga alaala. Umabot din halos 1 taon bago natamo ang complete recovery sa aking mga fractures. Tinanong ko minsan si tatay kung may balita ba siya kay Auntie Rose at kung ano ang napag-usapan nila matapos ng insidenteng yun sa kanilang bahay. Ayaw na niyang pag-usapan pa yon at wag na raw naming gagambalain ang tahimik na buhay ng kanyang kapatid. Ang isipin mo ay kung paano may pagpapatuloy ang iyong pag-aaral. Anya. Yumuko na lang ako sa labis na hiya. Sa ngayon, nakasangla ang lupa dahil pinangbayad ko sa ospital. Ayokong mawala ito. Ito lamang ang tanging may pamana ko sa iyo kaya sa ngayon, kapos na kapos talaga tayo. Dugtong niya. Tama ang aking hinala na may hindi magandang naganap sa pagitan ni tatay at Auntie Rose. Sa ngayon, kailangan kong maghanap ng paraan kung paano may pagpatuloy ang aking pag-aaral. Sayang din naman at 1 taon pa at gagraduate na ako. Nagpaalam ako kay tatay na luluwas ng Maynila. Balak ko kasing magpatulong doon sa isang kaibigan na nagtatrabaho bilang messenger sa isang malaking bangko sa Makati.
Pumayag naman siya pero mahigpit na pinagbilin na huwag akong pumunta doon sa bahay ni Auntie Rose. Sumang-ayon naman ako at talaga namang hindi ako pupunta doon. Wala na akong mukhang ihaharap pa sa kanila. Swerte naman at nangangailangan pa ng mga messenger ang agency na pinapasukan ng isang kaibigan para i-deploy sa bangko na kumukuha ng kanilang serbisyo. Umupa ako ng isang maliit na kwarto at madalas bago ako makatulog, naiisip ko si Hana. Miss na miss ko na siya. Pero hanggang doon na lamang at wala na akong magagawa. Kailangang magkalimutan na kami at nararapat lang para sa ikatatahimik at ikabubuti naming lahat. Kailangan kong mag-move on at tapusin na ang kabanatang ito ng aking buhay. Pagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking kinabukasan. Paghandaan at harapin kung anumang kapalaran ang naghihintay para sa akin. Isang araw, sakay ng aking service motorcycle, minsang may hinatid akong mga dokumento sa isang universidad. Palabas na ako sa office ng school nang may tumawag sa aking pangalan. Kuya Sam, ikaw ba yan? Boses ng babaeng sadyang lumapit upang sipatin ng husto ang aking mukha. Kuya, ikaw nga. Kumusta ka na? Saan ka nakatira? Nag-aaral ka ba rito? Ang malakas at sunod-sunod na tanong ni Jenna, ang kambal ni Hana. Messenger na ako, Jenna. At may hinatid akong mga dokumento dito sa office ng school. Sagot ko. Hindi ako mapakali noon. May pupuntahan ka ba, kuya? Tanong niya. Wala na. Kasi 5 PM na. Huling biyahe ko ito at pauwi na ako. Bakit? Balik tanong ko. Okay, doon tayo sa kantin mag-uusap. Sabay hila niya sa akin patungong school canteen. Matapos mag-order ng isang snack, tinanong ko si Jenna kung hindi ba akin. Actually, kuya, malaki ang aking bahagi sa insidenteng yun sa bahay. Nanghinala kasi ako sa kakaibang kilos ni Hana nung gabing yun kaya tiniktikan ko siya. Nang makita kong kayo natutulog na magkayakap, ako'y na-shock. At ayun na, nagsumbong na ako kina mama at papa. Napagtanto ko bandang huli. Sana kinausap ko muna kayo. Hindi sana nangyari na muntik ka nang mamatay. Hindi naman kasalanan ng umibig, di ba? Karapatan ng bawat tao yon. Pero naiiba ang kaso nyo ni Hana. It's a case of a wrong person on a wrong time in a wrong place. Hindi ko rin pwedeng husgahan ka o si Hana dahil minsan una kitang makita sabi ko sa sarili, wow, sayang. Sana hindi tayo magpinsan. Walang mali siya yon. First impression ng paghanga lamang. Ang mahabang paliwanag ni Jenna. Nalaman ko rin sa kwento ni Jenna na noong gabing sinugod ako sa ospital, pinasundo kaagad ni Auntie Rose si tatay. Nang malaman ni tatay kinabukasan kung anong nangyari, nagkasagutan silang tatlo ni Auntie Rose at Tito Ron. Hindi daw kukonsintihin ni tatay ang aking maling ginawa. Pero sana naman kaysa bugbugin at halos patayin, bakit hindi na lamang tumawag ng pulis para ipakulong at pagdusahan kung anumang nagawa kong kasalanan? Dahil sa pare-parehong maiinit ang ulo, nagsumbatan at nagpalitan ng hindi magagandang mga salita kaya tuloy nauwi sa samaan ng loob ang magkapatid. Mataas din ang pride ni tatay dahil nag-attempt si Auntie Rose na makipag-usap ng humupa ng lahat ngunit tinanggihan niya. Pati na ang offer ni Auntie Rose na akuin ang hospital bills na naging dahilan upang naisangla ang mga lupain sa probinsya.
Naiintindihan ko ang damdamin ni Uncle dahil nag-iisa kanyang anak. At masakit na makita kanyang nakipaglaban ka kay kamatayan. Patuloy na paliwanag ni Jenna. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat na dapat kong malaman. Marami pa sanang sasabihin si Jenna pero di na ako nakatiis kaya pinutol ko siya ng isang tanong. Jenna, kumusta si Hana? Biglang lungkot ang nakita ko sa mukha ni Jenna. Kuya, naawa ako kay Hana. Ang payat niya ngayon. Pansamantalang tumigil na rin siya sa school dahil laging absent. Laging nagkakasakit. She's still a bubbly Hana paminsan-minsan but I know she's hurting inside. Ang masama, sinasarili lamang niya kung ano man ang nasa kalooban niya. Lumalaban na rin siya kay mama at papa kapag pinilit siyang magpa-check up. Depression ang sakit ni Hana at nag-aalala na rin sina mama at papa. Umiiyak na nga si mama at halos nagmamakaawa na sa kanya pero nagmamatigas na talaga siya. Buti na lang hindi niya alam na akong nagsumbong nung gabing yun kundi baka pati ako kamumuhian din niya. Nanlumo ako sa aking mga narinig mula kay Jenna. Affected din naman ako sa nangyari sa amin pero kayang-kaya ko ito. Pero si Hana, hindi siya kasing tatag ko at yun ang aking ikinatatakot. Kinuha ni Jenna ang aking address at napagkasunduan namin na dadalhin niya ng pasikreto si Hana sa inuupahan kong kwarto sa araw ng Sabado. Napagkasunduan din namin na hindi ako gagawa ng anumang hakbang na ikabubulabog muli ng sitwasyon. Tanghali na nang dumating ang kambal. Sa pintuan pa lang, buong higpit na yumakap sa akin si Hana at halos buhatin ko na siya para lang tuluyan nang makapasok at maisara ang pinto. Para siyang batang humahagulgol. Very close ang magkapatid kaya di nakapagtataka kung makita ko si Jenna na napaluha din. Hindi ako pumayag na lumabas si Jenna upang kami magkasirilinan ni Hana. Gusto ko, saksi siya sa lahat ng aking mga sasabihin kay Hana. Tumigil na sa pag-iyak si Hana pero nananatili siyang nakayakap at nakasubsob sa aking dibdib. Kumusta ka na? Bulong ko sa kanya. Humigpit muli ang yakap niya. Dito na lang ako sa'yo. Ayaw ko nang umuwi sa amin, Anya. No, Hana. Hindi pwede ang gusto mong mangyari. Bigla siyang kumalas at lumayo sa akin. Bakit? Tanong niya na may pagtataka. Mahal kita, Hana. At wala akong gustong makasama habang buhay kundi ikaw lamang. Pero sa ngayon, mga bata pa tayo. Wala pa tayong kakayahang paninindigan ang ating mga sarili. Kung mahal mo ako, kailangan sundin mo ang aking mga sasabihin. Muli siyang yumakap sa akin. Pinili kong hindi sabihin sa dahilan ang katotohanang magpinsan kami. Sige, basta wag mo akong iiwan, ha? Pangako, di kita iiwan. Lagi lang akong nandito para sa'yo. Sa harap ni Jenna, sinabi ko kay Hana na magpalakas siya at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at ganun din naman ang aking gagawin. Kapag tayo ay stable at nasa hustong gulang, wala nang makakahadlang sa atin. Kahit tumutol pa ang buong mundo, kailangan ding manatiling sikreto ito hanggang sa pagsapit ng tamang panahon.
Tayong tatlo lamang ang dapat nakakaalam. Okay ba sa'yo yun? Sabi ko. Basta, sinabi ng mahal ko. Sabay halik sa aking pisngi. Tumayo si Hana at buong higpit na niyakap si Jenna. Maraming salamat sa pangunawa mo, sis. Maraming salamat. Walang problema. Huwag lang kayo gumawa ng mga bagay na ikapapahamak nating tatlo. Alalahanin nyo, damay na ako dito. May babalang tugon ni Jenna. Alam nyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Sa makatuwid, Papa Van, na isa katuparan namin ang napagkasunduan. Malaki rin ang naitulong pinansyal ng kambal sa akin sa pamamagitan ng pag-abot ng pera mula sa sobra nilang allowance. Isang lugar lamang ang tagpuan namin ni Hana para mapanatiling sikreto ang aming relasyon. Ang aking inuupahang kwarto. Sinisigurado ko rin hindi kami nagkaroon ng ugnayang sexual na siyang maaring makasira ng aming mga pangarap. Makalipas ang 1 taon at kalahati, nakagraduate na rin ako. May economic crisis noong panahong yon kaya hindi rin kaagad nakakuha ng trabaho. Nakalinya ng aking kurso. Kaya napilitan akong manatili bilang messenger. 1 taon pa ang lumipas. Desperado na ako dahil di pa rin nagbabago ang takbo ng aking buhay. Kahit pasang-awa, napagtagumpayan ko rin ang board exam. Naikwento ko yun sa aking boss sa opisina. Ano bang kursong natapos mo? Tanong ng aking boss. Mechanical engineer po, sagot ko. Aba, qualified ka. Gusto mo bang magsiman? Irerekomenda kita sa kapatid ko kung gusto mong maging marine engineer. Malaki ang aking pasalamat dahil ang kapatid ng aking boss ay nagpapadala ng mga marinero sa abroad kaya di nagtagal, nakaalis na rin ako. Ang pagiging seaman ay siyang naging dahilan upang tuluyan ko na ring natubos ang nakasanla naming lupain bago ito narimata. Tuloy din ang aming sikretong relasyon ni Hana na ngayon ay nagtuturo na sa isang universidad. Noong pang-4 na taon ko sa barko ay sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iraq at Iran. Ang barkong aking sinasakyan noon ay isang Iranian registered cargo ship na humahakot ng agricultural products mula India patungong Europe. Nagulat na lang kami at nang pabalik na ng India, dumaong muna kami sa Crete at ikinarga mga war materials sa aming barko. Nagbago na rin ang aming ruta. Hindi patungong India kundi Persian Gulf kung saan binobomba ng mga Iraqi planes ang mga supply ships ng Iran. Bago pumasok ng Persian Gulf, mga Revolutionary Guards ng Iran ang aming escorts. Kitang-kita ko ang mga sirang barko na naglipana sa mababaw na bahagi ng karagatan. Biktima ng mga pag-atake ni Saddam. Sa panahon na ina-unload namin sa pier ang mga highly explosive materials, ako'y laging kinakabahan at di mapakali. Paano kung pagdaan naming muli palabas ng Persian Gulf ay madali na kami?
Hindi ako makatulog at lubhang nangangayayat ng husto. Sa mga panahong yon, pakiramdam ko, di na ako makauwi ng buhay. Naiisip ko lagi si Hana. Paano niya tatanggapin ang lahat kung sakaling ako'y mamatay? Salamat sa Diyos at nalagpasan namin ang tiyak na kamatayan kung sakaling kami man ay na-target ng mga smart bombs. Alam namin na breach of contract ang ginawa ng company sa amin dahil hindi yun ang ruta namin at ang cargo ay hindi ammunitions kundi farm products. Sa ikalawang pagkakataon, muling war materials ang dala naming cargo pabalik sa Iran. Dito, nag-decide na kami kasama pa ng 6 na Filipino crews na mag-jump ship nang mag-anchor kami sa Syria. Wala akong ibang dala kundi maliit na bag, pamasahe at ang regalo kong singsing para kay Hana. Inabando na namin ang barko at nanganganib ang aking license bilang seafarer. Oo, triple sa original na kontrata ang ibabayad sa amin bukod pa ang wartime allowance, pero hindi ko isusugol ang aking buhay sa kontrata na ang shipping company mismo ang unang lumabag. Pagdating ng Pilipinas, sa Maynila na ako nanatili. Bukod tanging si Hana lamang ang nakakaalam ng mga sinapit ko. Idinulog ko ang problema sa aking local agency tungkol sa hindi ko tinapos na kontrata. Batid kong aabutin ng ilang buwan o kaya ay mga taon bago maresolba ang aking kaso sa barko, lalo na't ang shipping company ay hindi pwedeng tumanggi sa kagustuhan ng Iranian government na gamitin ang service nito lalo sa panahon ng gyera. Kaya sa ngayon, wala akong choice kundi humanap muna ng ibang mapapasukan. Isang hapon, kagaya ng nakagawian na patagong sinundo ko si Hana paglabas niya ng trabaho. Sa loob ng taxi, bigla siyang humagikgik na parang bata. Anong nakakatawa? Tanong ko. Alam mo, ilang taon na, pero mistula pa rin tayong mga kriminal na nagtatagpo sa mga alagad ng batas. Sagot niya na patuloy ang hagikgik. May thrill, di ba? Hindi ka matatawa kung hindi exciting ang love story natin. Pabirong sagot ko. Maya-maya, may sorpresa ako sa'yo, sabi ko. Anong sorpresa? Sabihin mo na. Pilit niya sa akin. Hindi na surprise kapag sinabi ko agad. Pagdating sa aking apartment, sinabi ko sa kanya na 3 linggo mula ngayon ay lilipad na ako papuntang KSA. Natanggap akong toolkeeper ng isang American engineering company na nakabase doon. Biglang nalungkot ang mukha ni Hana. Yan ba ang sorpresa mo sa akin? Iiwanan mo na naman ako? Mula sa likod ay niyakap ko siya at binulungan. Napatunayan ko na sa iyo ng mahabang panahon kung gaano kita kamahal. At ganoon din naman ikaw sa akin. Kung ganito lang tayo lagi, walang patutunguhan itong relasyon natin. Tapusin na lang natin ito at magsimula na lang tayo ng bago. Biglang gumaralgal ang boses ni Hana. Nakikipag-break ka na sa akin? Ayaw mo na sa akin? Anya. No, Hana. I want to end this because I want to start another level of our relationship as husband and wife. Isinuot ko ang aking dalang singsing sa kanyang daliri. Hana, I want you to be mine completely. Will you marry me? Doon na kumawala ang masaganang mga luha sa kanyang mga mata.
Isang napakariin na kurot ang pinakawalan ni Hana sa aking tagiliran. Ikaw talaga, pinakaba mo ako. Sabay yakap ng napakahigpit sa akin. Lumipas man ng panahon, Ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo. hanggang sa kailanman, kwento ng pag-ibig at ng buhay ay Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Ilang linggo bago ang aking flight patungong Saudi, nagpakasal na kami ni Hana sa isang civil rite. 29 years old na ako noon at si Hana naman ay 26. Umabot din ng 8 taon ang patago naming relasyon ni Hana. Ang mga saksi ay si Jenna at ilang mga kaibigan na wala ring alam sa likod ng aming love story. Nanatiling sikreto ang kasalang naganap sa aming pamilya. Makalipas ang ilang buwan, sobrang na-miss ko na si Hana at gusto ko nang umuwi. Upang ma-resolve ang aming pangungulila sa isa't isa, ginawan ko ng paraan na makasunod sa akin si Hana. Hinanapan ko siya ng posibleng mapasukan sa Saudi para magkasama na kami. Labis ang aming kagalakan nang matanggap siya sa isang international school doon sa Saudi at ang tinuturo niya ay English sa mga anak ng iba't ibang lahi na nagtatrabaho din doon. Doon din namin napagkasunduan na sumulat ng joint letter of apology kina Auntie Rose at Tito Ron at ganun din kina tatay at lola sa probinsya. Walang response mula kay Auntie Rose. Si tatay lang ang sumagot. Nasa hustong gulang na kayo at alam nyo na ang inyong ginagawa. Nandyan na yan at wala na kaming magagawa kundi igawad ang aming basbas at naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong naging mga desisyon at anumang adhikain ninyo sa buhay. Sa sunod pang mga taon, anya. Makalipas ang mahigit 1 taon, masayang ibinalita ni Jenna na ikakasal siya sa New Zealand kung saan siya nakabase ngayon. Sa isa ring Filipino. Pero sina Auntie Rose ay hindi pa rin nagpaparamdam kahit kung ilang beses na rin kami nagpadala ng mga sulat. Siguro, darating din ang araw na mapatawad nila kami ni Hana. Lalo na siguro kung makikita nila ang kanilang mga apo na kambal din. Yes, Papa Van. Nagbunga ang aming pagmamahalan ni Hana ng isa ring kambal. Ang pagkakaiba lang ay hindi parehong babae at hindi rin parehong lalaki kundi babae at lalaki. Sinulatan namin si tatay na doon namin gaganapin ang birthday celebration ng kambal sa probinsya kasabay ng aming yearly vacation. Mahigit 2 taon din kaming hindi nakauwi ng Pilipinas. Masayang isipin na tanggap na rin ng aming pamilya ang aming relasyon ni Hana. Mas kumpleto siguro ang kaligayahan kung kasama sina Auntie Rose at Tito Ron. Nang dumating kami sa bahay sa aming probinsya, nandoon lahat ang mga kamag-anak namin na akala mo
Ang dumating ay mga artista. Isang malaking sorpresa ang tumambad sa amin. Biglang napatigil at parang napako kami ni Hana sa aming kinatatayuan. Nakita namin si Auntie Rose na umiiyak at patakbong. Sinalubong si Hana habang si Tito Ron naman ay niyakap at binuhat ng sabay ang kambal naming mga anak. Nag-iyakan ang mag-ina habang maigpit na magkayakap. I'm very sorry, Mama. I'm sorry sa lahat-lahat na ginawa namin sa inyo. Umiiyak na sabi ni Hana. Gusto ko na rin bumigay pero diyahe. Kaya pilit kong pinaglabanan na pumatak din ang aking mga luha. Salamat sa Diyos at ito na yata ang pinakamasayang sandali ng aming buhay. Nang matapos ang gyera sa Middle East, naresolba at naipanalo namin ang aming kaso sa tulong ng isang international governing body na nangangalaga ng kapakanan ng seafarers sa buong mundo. Fully compensated ang hindi ko natapos na kontrata pati na rin ang 3 taon na hindi nakabiyahe. Nakatanggap din ako ng hindi man kalakihan pero reasonable namang financial compensation. May mahihiling pa ba ako? Kalabisan na siguro kung humiling pa ako. Kasunod nun, nag-pack up na rin ang aking employer sa Saudi at nag-relocate na sa Nigeria. Pinili ko na lang na iuwi ang aking pamilya sa Pilipinas at muling sumampa sa barko. First engineer na ako nang mag-decide akong tumigil upang makasama ko na ang aking pamilya araw-araw. Kahit hindi na kailangan magtrabaho, pinayagan ko pa rin si Hana kung saan siya masaya. Ang pagtuturo. Ako'y naniniwala na ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay tadhana. Kaya lang, ang tadhana ay may 2 mukha. Isang mabuti at ang isa ay masama. Ang tadhana ay nakadepende kung paano natin ginampanan ang ating papel sa buhay. Ginampanan ko ang aking papel sa buhay ng buong katapatan. Sa panahon na ako'y masaya man o malungkot, sa kasaganaan man o sa kahirapan at mga panganib, hindi ko kinalilimutan ang may likha ng lahat. Tinahak ko ng tuwid ang aking landas ng buhay na may kalakip na pag-asa sa hinaharap. Along the way, maaring mayroon akong nasagiman o natisod pero di ko yun sinasadya. Kung may kalakip na pananalig at katapatan ang lahat ng ating ginagawa, siguradong makamtan natin ang nararapat na gantimpala. Sapagkat ang ating tadhana ay nakasalig sa ating mga gawa. Kung anuman ang ating itinanim, ay siya ring aanihin. Diba? Hindi ko sinasabing tama ang pag-iibigan namin ni Hana. Na tamang mag-ibigan ang magpinsan o magkadugo. Pero hindi rin naman mali dahil sa aking palagay walang mali sa pag-ibig. Alam kong marami sa inyo ang maiinis o halos mandidiri. Nauunawaan namin kayo tulad ng pag-unawa namin dati sa mga taong humusga sa amin. Ang masasabi ko lang, sa likod ng mga mapanghusgang mata ay ang aking pagganap bilang isang mabuting ama at asawa sa aking pamilya. Kung kami man ay tama o mali sa aming desisyon mga kabarangay, kayo po ang bahalang humusga. Maraming salamat sa iyo, Papa Van,
at magandang araw sa mga kabarangay na nakikinig sa programang ito. Nagmamahal, Samuel. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay.